Sa inyo pong lahat mga kaibigan, nais ko pong ipaabot sa inyo sa oras na ito ang aking pangungumusta. Ayan, nawa po ay lagi lang tayong nasa mabuting kalagayan. At sa oras nga pong ito mga kaibigan, tayo po ay muling magbabasa ng salita ng Diyos na ating pong binabasa sa bawat araw. Ngayon po ay pang 130 days na po natin. At purihin po ang Panginoon dahil nasa aklat na po tayo ng Isaias o Isaiah, Isaiah. Kaya mga kaibigan, salamat sa gabay at patnubay ng ating Diyos dahil hanggang ngayon ay nakakapagpatuloy pa rin po tayo sa pagbabasa ng kanyang salita. Kaya muli ay inaanyayahan ko po kayo na sabayan po ako sa pagbabasa at nawa po ay makinig po kayo kung wala po kayong oras sa pagbabasa. Kaya mga kaibigan, hindi ko na po talaga patatagalin. Tayo po ay magsisimula na dito po sa Isaiah chapter 31. Sabi po dito, ipagsasanggalang ng Diyos ang Jerusalem. Yan po ang title. Kahabag-habag kayong umaasa sa tulong ng Ehipto at nagtitiwala sa bilis ng kanilang mga kabayo. Nananangan sa dami ng kanilang karwahe at mga ngabayo nilang matatapang sa halip na sumangguni at umasa kay Yahweh ang banal na Israel. Alam ni Yahweh ang kanyang ginagawa. Nagpapadala siya ng salot. Gagawin niya ang kanyang sinabi, parurusahan niya ang masasama at ang mga nagtatanggol sa kanila. Hindi Diyos ang mga Ehipsyo, sila'y mga tao rin. Karaniwang hayop din ang kanilang mga kabayo. Pagkilos ni Yahweh, babagsak ang malakas na bansa. Pati ang mga tinutulungan nito, sila'y pari-parihong mawawasak. Ito ang sinabi niya. Sinabi sa akin ni Yahweh, walang makapipigil sa akin sa pagsasanggalang sa bundok ng Sion kung paanong ang leon ay hindi mapipigil. Sa paglapa nito sa kanyang nasila, kahit pa magsisigaw ang mga pastol tulad ng pag-iingat ng ibon sa kanyang inakay, gayon iingatan ni Yahweh ang Jerusalem. Ililigtas niya ito at ipagsasanggalang, hindi niya pababayaan. Sinabi ng Diyos, Israel, magbalik loob ka sa akin, labis-labis na ang ginawa mong paghihimagsik. Pagdating ng araw na iyon, itatakwil ng bawat isa ang kanyang Diyos-Diyosang ginto at pilak na siya rin ang gumawa. Ang bansang Assyria ay malulupig sa digmaan, ngunit di tao ang magwawasak sa kanya. Sila'y magtatangkang tumakas, ngunit aalipinin ang kanyang mga kabataan. Sa laki ng takot, tatakas ang kanyang emperador at iiwan ng mga pinuno ang kanilang bandila. Ito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos na sinasamba at hinahandugan sa Jerusalem. Chapter 32, ang matuwid na hari. Tandaan ninyo ito, may haring na mamamahala ng matuwid at mga prinsipeng magpapairal sa katarungan. Bawat isa'y magsisilbing kanlungan sa malakas na hangin at nagngangalit na bagyo. Ang katulad nila'y batis sa tuyong lupain, parang malaking batong kublihan sa ilang nadako. Tutugunin nila ang pangailangan ng mga mamamayan. Magiging matyaga na sila, maunawaan sa bawat kilos at tapat sa bawat pangungusap. Ang mga mangmang ay di na dadakilain ni sasabihing tapat ang mga sinungaling. Ang sinasabi ng mangmang ay puro kamangmangan at pawang kasamaan ang kanyang iniisip. Ang ginagawa niya't sinasabi ay paglapastangan sa Diyos, kahit minsay hindi siya nagpakain ng nagugutom at nagpainom ng nauuhaw. Ang taong tuso ay masama, pati kanyang gawain ipinapahamak ang mahihirap sa pamagitan ng kasinungalingan at ginagawa ng paraan para hindi nila pakinabangan ang kanilang karapatan. Ngunit ang taong marangal ay may magandang adhika at may mabuting hangarin sa kanyang kapwa. Paghatol at pagpapanumbalik. Kayo mga babaeng pabaya, dinggin ninyo itong aking sasabihin. Maaring nasisiyahan kayo ngayon, subalit sa isang taon ay wala kayong mapipitas sa ubasan. Matagal na kayong nagpapabaya, nagpapasarap sa buhay, ngayon manginig na kayo sa takot.
Maghubad na kayo ng inyong kasuotan at magdamit ng sako. Dagukan ninyo ang inyong dibdib sa kalungkutan pagkat wasak na ang magandang bukirin at mabunga ninyong ubasan. Ang lupain ay tinubuan na ng tinik at siit. Tangisan ninyo ang dating masasayang tahanan at lungsod na dati puno ng buhay. Pati ang palasyo ay pababayaan at ang punong lungsod ay mawawala ng tao. Ang mga tahanan at toring bantayan ay guguho. Ang lupain ay magiging tirahan ng mga ilap na asno at pastulan ng mga tupang. Ngunit minsan pang ibubuhos sa atin ang espiritu. Kung magkagayon, ang ilang ay magiging matabang lupa at ang bukirin ay pag-aanihan ng sagana. Ang katuwiran at katarungay maghahari sa lupain pagkat pawang katuwiran ang gagawin ng bawat isa. Kaya't iiral ang katahimikan at kapanatagan magpakailanman. Ang bayan ng Diyos ay malalayo sa kabalisahan at mamumuhay ng tiwasay. Ngunit sa baguhan ay uulan ng yelo at ang lungsod ay mawawasak. Magiging maligaya ang lahat dahil sa saganang tubig para sa mga pananim at malawak na pastulan ng mga kawan. Chapter 33. Si Yahweh ang magliligtas. Mapapahamak ang mga kaaway. Sila'y nanloob at nagtaksil bagaman hindi ginawa ito sa kanila, ngunit nabibilang na ang masasayan nilang araw. Sila may luluuban at pagtataksilan. Kahabagan mo kami, Yahweh, kami maghihintay. Ingatan mo kami araw-araw at ilayo sa kaguluhan. Pag ikaw ay nasa panig namin, tumatakas ang mga kaaway. Ang kayamanan nila'y nalilimas, parang pananim na dinaanan ng balang. Dakila si Yahweh, ang trono niya ay ang kalangitan. Paghahariin niya sa Sion ang katuwiran at ang katarungan. Siya ang magpapatatag sa bansa. Iniingatan niya ang kanyang bayan at binibigyan ng karunungan at kaalaman. Ang pangunahing yaman nila ay ang paggalang kay Yahweh. Ang matatapang ay napasasaklulo. Ang mga sugong pangkapayapaan ay naghihinagpis. Mapanganib na ang maglakbay sa lansangan. Wala ng kasunduang pinahalagahan. Wala na ring taong iginagalang. Ang tigang na lupa'y waring nagluluksa. Ang kagubatan ng Libano'y parang dahong nalalanta. Naging ilang na ang magandang lupain ng Saron. Gayon din ang Carmelo at Basan. Kikilos ako ngayon, ang sabi ni Yahweh sa mga bansa. At ipakikita ako ang aking kapangyarihan. Walang kabuluhan ang mga panukala niyon at ang mga gawa ninyo ay walang halaga. Dahil sa matindi kong puot, tutupukin kayo ng aking espiritu. Madudurog kayong tulad ng mga batong sinunog para gawing apog at magiging abo na parang siit na sinigan. Sa lahat ng lugar ang ginawa ko ay ibabalita at kikilanlin ng lahat ang aking kapangyarihan. Nanginginig sa takot ang mga makasalanan sa Sion, sabi nila parang apoy na hindi mamamatay. Ang parusang igagawa ng Diyos, sino ang makatatagal sa init niyon? Ngunit maliligtas kayo kung ang sinasabi ninyo't ginagawa ay tama. Huwag ninyong gagamitin ang inyong kapangyarihan para dinlangin ang mahirap. Huwag kayong tatanggap ng suhol. Huwag kayong makikiisa sa mga mamamatay tao o sa gumagawa ng kalikuan. Sa gayon, magiging ligtas kayo parang nasa loob ng matibay na muog. Hindi kayo mawawala ng pagkain at inumin. Ang maningning na kinabukasan. Muling magkakaroon ng isang hari na mamamahala sa isang malawak na lupain. Mawawala na ang mga kinatatakutan mong mga dayuhang tiktik at maniningil ng buwis. Mawawala na rin ang mga palalong dayuhan na hindi mo maintindihan ang sinasabi. Masdan mo ang Sion at pinagdarausan natin ng mga kapistahan. Masdan mo rin ang Jerusalem, mapayapang lugar, magandang panahanan. Ito'y parang matatag na tulda. Ang mga tulos ay malalim na nakabaon at ang mga lubid ay hindi nakakalagin. Ang kaningningan ni Yahweh ay ihayag sa atin. Maninirahan tayo sa baybayin ng malalawak na ilog at batis na walang makapapasok na sasakyan ng mga kaaway. Bagamat ay pagkat si Yahweh ang ating hukom, siya ang mamahala, siya rin ang haring sa ating magliligtas. Ngayon, tulad mo'y mahinang barko, di mapigil ang palo
ni mailadlad ang mga layag. Ngunit pagdating ng panahong iyon, maraming masasamsam sa mga kaaway, pati mga pilay ay bibigyan ng kaparte at wala nang darating doon na may sakit siya, sila'y patatawarin sa kanilang pagkakasala. Chapter 34, Parurusahan ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Lumapit kayo mga bansa, mga lahi at mga bayan, unawain ninyo ito kayong lahat na narito sa daigdig, pagkat si Yahweh ay napupuot sa lahat ng bansa. Matindi ang kanyang galit sa kanilang mga hukbo. Sila itinakwil na at itinakdang lipulin. Hindi ililibing ang mga bangkay, anupat ang mga ito'y aalingasaw at ang mga bundok ay babaha sa dugo. Ang araw, buwan at ang mga bituin ay malalaglag at madudurog, at ang kalangit ay mababalumbong parang banig. Ang mga buntala ay malalaglag parang dahon ng igos sa panahon ng taglagas. Si Yahweh ay naghanda ng tabak sa langit upang gamitin laban sa Edom. Sa bayang itinakda niyang lipulin, ang tabak ni Yahweh ay puno ng dugo at taba, parang dugo at taba ng kambing at upang panghandog, sapagkat siya ay naghahandog sa Bosra. Marami siyang pupuksain sa Edom, sila'y mabubuwal na parang mailap na turo at mga bolo. Matitigmak ng dugo at mapupuno ng taba ang lupain, sapagkat ito ang araw ng pagliligtas sa Sion at paglupig sa kanyang mga kaaway. Ang mga batis ng Edom ay magiging alkitran, magiging asopre ang kanyang lupa. Ang buong bansa ay masusunog na tila alkitran. Araw-gabi hindi ito mamamatay at patuloy ang usok na pailan lang habang panahon di ito pakikinabangan at wala nang magdaraan doon kahit kailan. Ang mananahan dito ay mga anak at mga kwago. Ang lupaing ito'y lubusang sasalantain ni Yahweh at iwanang nakatiwangwang magpakailanman. Do'y wala na magiging hari at mawawala na rin ang mga pinuno. Tinutubuan ng dawag ang mga palasyo at mga nakukutaang bayan. Ito ay titirahan ng mga asnong gubat at pamugaran ng mga abistros. Ang mailap na hayop ay sasama sa mga lobo, tatawagin ng mga satero ang kanyang kapwa. Doon bababa ang panggabing ibon upang magpahinga. Doon magpupugad ang mga kwago, mangingitlog at mamimisa. Doon din mananahan ang paris-paris na ibong mandaragit sa lahat. Sa aklat ni Yahweh, hanapin ninyo at basahin at pala isa man sa kanila na mawawala. Bawat isa ay may kaparis, pagkat ito'y utos ni Yahweh at siya ang kukupkop sa kanila. Si Yahweh na rin ang nagtakda ng kanilang tirahan at nagbigay ng kanilang lugar. Doon na sila titira magpakailanman. Chapter 35, Ang landas ng kabanalan. Ang ulilang lupaing malao ng tigang ay muling sasaya, mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano at mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ni Yahweh. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghinaan ng loob, huwag kang matakot, lakasan mo iyong loob, darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig, ang mga bingi katulad ng usa ang pilay, lulundag, aawit sa galak ang mga pipi, mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang, ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabataan. Ang mga makasalanan at mga hangal. Sa landas na ito ay di makararaan
Walang leon o mabangis na hayop na makalalapit doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Ang mga tinubos ni Yahweh ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pagpupuri, paghaharian sila ng kaligayahan, lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Chapter 36. Ang babala ng Assyria sa Juda. Nang 14 na taon ng paghahari ni Ezekias sa Juda, sinalakay ni Haring Senakirib ng Assyria ang mga nakukutaang lungsod ng Juda at nasakop niyang lahat. Nang siya'y nasa Lakis, inutusan niya sa Jerusalem ang kanyang punong ministro kasama ang isang malaking hukbo upang pasukuin si Haring Ezekias. Ang punong ministeryo ay hindi agad pumasok na lungsod kundi naghintay muna sa may padaluyan ng tubig sa daang papasok sa parang ng magkukula. Doon sila pupuntahan ni Eliakim na anak ni Hilcias at punong katiwala ng palasyo. Kasama niya ang kalihim na si Sibna at ang tagatala na si Jowa na anak ni Asaph. Pagkakita sa kanila sinabi ng ministro, magbalik kayo kay Ezekias at sabihin ninyo ang pinatatanong na ito ng hari ng Assyria. Ano ang ipinagmamalaki mo? Akala mo ba'y sapat na ang salita laban sa isang makapangyarihang hukbo? Ano ang ipinangangahas mo sa paglaban sa akin? Ang Ehipto? Para kang gumamit ng tungkod na tambo. Bali lamang at masusugatan pa ang iyong kamay. Iyan ang sasapitin ng sino mang magtitiwala sa Faraon. Kung sasabihin mo namang sa Diyos, ninyong si Yahweh kayo aasa, hindi ba ang mga dambana niya sa burol ang ipinaalis ni Ezekias? Hindi ba't ang utos niya sa mga taga Jerusalem at Juda ay sa templo lamang sa Jerusalem sila sasamba? Ngayon, kung talagang gusto mong subukin ang aming hari, bigyan kita ng 2,000 kabayo. Kung may sasakayin ka sa mga ito, paano ka makalalaban? Kahit sa isang maliit na pangkat ng aming hukbo, samantalang sa Ehipto, ka lamang umaasa ng kailangan mong karwahe at kabayo. Akala mo ba'y sasalakayin ko at wawasakin ang lupaing ito nang walang pahintulot si Yahweh? Siya mismo ang may utos sa akin na salakayin ko ito at wasakin. Nakiusap si Eliakim sa Sibna at Jowa sa punong ministro ng Assyria. Ang sabi nila, baka po naman maaring sa wikang Aramaiko na tayo mag-uusap sapagkat marunong naman kami ng salitang iyan. Huwag na po ninyo kaming kausapin sa wikang Hebreo nang narinig ng mga nasakuta. Ngunit, sinagot sila ng ministro, bakit? Ano ba ang akala po ninyo? Sinugo ba ako ng Panginoon? Ang Panginoon ko upang kayo lamang ang inyong hari ang balitaan ko? Dapat ding malaman ito ng mga tao. Sa kuta na tulad ninyo'y dumi rin ang kakanin at ihi ang iinumin. Kaya lalong inilakas ng ministro ang kanyang pagsasalita sa wikang Hebreo. Pakinggan ninyo ang ipinasasabi ng hari ng Assyria, huwag kayong paluloko kay Ezekias sapagkat hindi niya kayo kayang iligtas. Huwag kayong maninirahan sa sinasabi niyong ililigtas kayo ni Yahweh sapagkat ang lungsod na ito'y tiyak na masasakop ng hari ng Assyria. Huwag kayong makinig sa kanya. Ang dinggin ninyo'y ang sinabi ng hari ng Assyria. Magipagkasundo kayo sa akin at sumuko na. Sa gayon, magiging wasay kayo kung gagawin ninyo ito. Kayo ang kakain ng bunga ng inyong ubasan at igos at ang tinipon ninyong tubig ay kayo rin ang iinom. Pagkatapos
Darating ako upang dalhin kayo sa lupaing tulad nito, sagana sa pagkain at inumin. Huwag kayong maniwala sa sinasabi-sabi sa inyo ni Ezekias na ililigtas kayo ni Yahweh. Walang Diyos na nakapagligtas sa kanila sa kamay ng hari ng Assyria, gaya ng mga Diyos sa Hamat at Arpad. Na iligtas ba ang mga Sandali po mga kaibigan ha. Sa inyo ni Ezekias na ililigtas kayo ni Yahweh, walang Diyos na nakapagligtas sa kanila sa kamay ng hari ng Assyria, gaya ng mga Diyos sa Hamat at Arpad. Na iligtas ba ang mga taga roon at ang mga Diyos sa Sepharvaim? Na iligtas ba nila ang Samaria sa aking mga kamay? Kung ang mga Diyos na iyon ay walang nagawa upang ipagtanggol ang kanilang bansa, gaano pa ang inyong si Yahweh? Hindi rin maililigtas nito ang Jerusalem sa aking mga kamay. Walang umimik isa man sa kanila, gaputok man, pagkat ang utos ng hari ay huwag silang sasagot. Bunga nito'y hinapak nina Eliakim, Sibna at Jowa ang kanilang mga damit at sama-samang nagbalik kay Ezekias at iniulat ang lahat ng sinabi ng punong ministro. Sumangguni si Ezekias kay Propeta Isatas, chapter 37. Nang marinig ni Ezekias ang kanilang ulat, hinapak din niya ang kanyang kasuotan. Nagsuot siya ng damit ng nasako at pumasok sa templo. Tinawag niya si Eliakim, ang katiwala sa palasyo, at sinugo kay Isaias, ang propetang anak ni Amos. Pinasama rin niya ang kanyang kalihim na si Sibna at ang matatandang saserdote. Lahat sila ay nakasuot ng damit na sako. Ito ang ipinasabi niya kay Isaias, ang araw na ito'y dapat ikalungkot, ikagalit at ikahiya. Para tayong batang dapat nang isilang, ngunit ang inay walang sapat na lakas upang magluwal. Marahil narinig ni Yahweh ang sinabi ng punong ministro ng Assyria na sinugo ng kanyang hari upang lapastanganin ang Diyos na buhay. Marahil ay parurusahan niya ang kalapastangan ng iyon, kaya idalangin mo ang malalabi Sandali lang mga kaibigan ha, na-distract po tayo. Ikagalit at ikahiya para kayong batang dapat nang isilang, ngunit ang inay walang sapat na lakas upang magluwal. Marahil narinig ni Yahweh ang sinabi ng punong ministro ng Assyria na sinugo ng kanyang hari upang lapastanganin ang Diyos na buhay. Marahil ay parurusahan niya ang kalapastangan ng iyon, kaya idalangin mo ang nalalabi pa sa bayan ng Diyos. Nang marinig ni Isaias ang ipinasabi ng hari, sumagot siya, sabihin ninyo sa inyong Panginoon na ganito ang ipinasasabi ni Yahweh, huwag kayong matatakot sa mga paglapastangan sa akin ng sugo ng hari ng Assyria. Ito ang tandaan ninyo. Padadalhan ko siya ng isang espiritu na lilito sa kanya at igigiyagisin siya ng isang balita. Dahil dito, uuwi siya agad at sa sariling bayan siya mamamatay sa tabak. Bumalik nga sa Lakis ang punong ministro at nabalitaan niyang wala na roon ang hari ng Assyria sapagkat sinalakay nito ang Libna. Kaya doon siya tumuloy. Nabalitaan naman ang haring ito na lumabas na ang haring Tirhaka ng Ethiopia upang sila'y salakayin. Kaya't nagpasubo uli siya kay haring Ezekias upang sabihin dito, huwag kang palinlang sa pinagtitiwalaan mong Diyos na nagsasabing hindi masasakop ng hari ng Assyria ang Jerusalem. Alam ninyo ang ginawa ng mga hari ng Assyria sa ibang mga bansa, winasak silang lahat,
Kayo pa kaya hindi nailigtas ng mga Diyos ang mga bansang winasak ng aming mga magulang? Nariyan ang Gusan, Karan, Recep, nariyan din ang mga taga-Eden na nasa Tilasar. Nailigtas ba nila ang mga ito? At nasaan ang mga hari ng Hamat, ng Arpad, ang hari ng lungsod ng Sepharvaim, ng Hena at ng Eva? Wala rin silang nagawa. Kinuha ni Isikayas ang sulat na dala ng mga sugo at pagkatapos basahin ay pumasok sa templo. Iniharap niya ito kay Yahweh at siya'y nanalangin. Makapangyarihang Yahweh, Diyos ng Israel, lumalang ng langit at lupa, ang iyong trono ay nasa ibabaw ng mga kerubin. Ikaw lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa lupa. Masdan mo ang aming kalagayan at lingapin mo kami. Narito ang liham ni Sennacherib na lumalapastangan sa iyo. Ikaw ang buhay na Diyos. O Yahweh, tunay nga na winasak ng mga hari ng Assyria ang lahat ng bansa. Sinunog nila ang Diyos ng mga ito sapagkat ang Diyos nila ay hindi tunay, mga bato at kahoy na gawa lamang ng mga tao. Kaya iligtas mo kami sa kamay ni Sennacherib upang malaman ng lahat ng kaharian sa lupa na ikaw lamang, Yahweh, ang tunay na Diyos. Ang mensahe ni Isaias sa Haring Isikayas. Pagkatapos, tumanggap si Isikayas ng sulat mula kay Isaias na ganito ang sinasabi. Dininig ni Yahweh ang iyong dalangin labang kay Sennacherib at ito ang kanyang tugon. Kinamuhian ka ng anak na dalaga ng Sion, Sennacherib, pinagtatawanan ka at kinukutya ng Jerusalem. Sino sa akala mo ang iyong inuyam at pinaglahi? Nilapastangan mo ako, ang banal-banalang Diyos ng Israel. Naging palalo ka sa pamagitan ng iyong mga sugo. Ang sabi mo, sa dami ng aking karwahe, naakyat ko ang taluktok ng mga bundok. Naabot ko rin pati ang Libano, pinutol ko ang mga piling puno ng sipres at nagtataas ang puno ng sidro. Ang kataasang dako at pusod ng gubat ay naaabot kong lahat. Humukay ako ng maraming balon sa ibang lupain at uminom ako ng tubig ng mga iyon. Ang mga ilog at bati sa Ehipto, matapakan ko lamang ay pawang natutuyo. Dapat mong malaman na noon pang una, ang bagay na ito ay binabalangkas ko na at ngayon pawang natutupad. Itinakda kong ikaw ang magwawasak ng maraming lungsod na nakukutaan. Ang mga mamayay na wala ng lakas, nanginig sa takot at napahiya tulad ng halaman sa gitna ng parang mga murang dahon na lanta sa araw katulad ay damo sa bubong ng bahay. Di pa pinuputol tuyo na ang tangkay. Lahat mong gawain ay nababatid ko. Di lingid sa akin anumang balak mo dahil sa galit mo'y paglaban sa akin at paghahambog mong hindi nalilihim. Kaya ang ilong mo'y nakakawitin ko at ang bibig mo'y lalagyan ng bukado at ibabalik ka sa pinanggalingan mo. Ito ang magiging palantandaan ninyo sa taong ito. Ang kakanin ninyo'y bunga ng halamang dati nang nakatanim sa susunod na taon. Ang kakanin ninyo'y ang ani sa tutubong supling ng halamang iyon. Ngunit sa ikatlong taon magtatanim na kayo ng panibago at ang ibubunga nito ang inyong kakanin. Ang mga nalabi sa Juda ay parang halamang muling mag-uugat at darami sapagkat may malalabi mula sa Jerusalem at may maliligtas mula sa bundok ng Sion. Mangyayari ito dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya't ito ang pasya ng Diyos. Tungkol sa hari ng Assyria, hindi siya makalalapit sa lungsod na ito, ni isang palaso ay di niya magagamit laban dito. Hindi siya makalalapit na may sandata o makapagtatayo ng tanggulan upang ito'y kubkubin. Kung saan siya nagdaang paparito, doon din siya dadaang pabalik. Hindi na siya makapapasok sa lungsod na ito. Ganito ang sinasabi ni Yahweh, ipagtatanggol ko at iligtas ang lungsod na ito sapagkat iyon ang pasya ko alang-alang kay David. Nang gabing iyon, pinatay ng anghel ni Yahweh ang 185,000 na kawal na taga-Assyria. Kinaumagahan, naghambalang sa kampo nila ang mga bangkay. Dahil dito, umuwi na si Sennacherib at doon na tumira sa Ninive. Minsan, samantalang
Sumasamba siya sa templo ng Diyos-Diyosan niyang si Nisroch. Pinatay siya ng dalawa niyang anak na sina Adramelech at sa Riser. Pagkatapos tumakas sila at nagtago sa bundok ng Ararat. Humalili kay Senakirib ang anak niyang si Isarhadon. Chapter 38. Nagkasakit si Ezekias. Nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias, kaya siya dinalaw ni Isaias na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ni Yahweh, ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin sapagkat hindi ka nagagaling. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin, O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos nanangis siya ng malakas, nagsalita uli si Yahweh kay Isaias, wika sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinabi ni Yahweh, ang Diyos ng iyong ninunong si David, nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin, kaya 15 taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito'y hindi maaano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Si Isaias ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito at itinanong ni Ezekias, ano ang nagiging palatandaan na ako'y maaari ng umakyat sa templo? Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ni Yahweh para patunayang tutok din niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Akas ay pababalikin niya ng 10 guhit. At gayon nga ang nangyari. Ito ang awit na isinulat ni Haring Ezekias ng Juda matapos siyang gumaling. Minsan nasabi kong sa katanghalian ng buhay ako ay papanaw, sa daigdig ng patay ako ay masasadlak upang manatili roong walang hanggan, at nasabi ko rin din na makikita itong si Yahweh at sinumang nabubuhay. Katulad ng tuldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan, ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habihan. Ang aking akalay, wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Ako'y lumuluha sa buong magdamag, hindi makatulog, parang nilalansag ng leon ang aking buto sa katawan ng aking akalay, wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Tumataguy ako dahilan sa hirap, animo ay kalapati na nakahahabag. Ang mga mata ko ay pagod na rin dahil sa pagtitig diyan sa itaas. Yahweh, sa kahirapang ito ako'y iligtas. Ano pa ang aking masasabi? Ang may gawa nito ay ikaw, Yahweh. Masakit ang aking kalooban, hindi ako makatulog, O Yahweh. Ang mga nilikha ay nabubuhay dahilan sa iyo. Ako'y pagagalingin at ang aking lakas sana'y ibalik mo. Ang hirap na ito'y aking nababatid na tanging ako rin ang makikinabang. Iyong iniligtas ang buhay na ito, di mo binayaang mabulid sa hukay. Pinatawad mo ako sa aking mga kasalanan. Ang patay ay hindi makapagpupuri sa iyo, di makaaasa sa iyong katapatan. Mga buhay lamang ang makapagpupuri sa iyo, tulad ng ginagawa ko ngayon, tulad din ng ama na sa mga anak ang itnuturo ay katapatan. Ang tagapagligtas ko ay si Yahweh, kaya sa saliw ng tugtog ay ating awitan. Sa banal na templo tayo ay umawit habang nabubuhay. Chapter 39. Ang mga sugo mula sa Babylonia. Nabalitaan ni Haring Merodach Baladan ng Babylonia at anak ni Baladan na si Ezekias ay gumaling na sa kanyang karamdaman. Bilang pagbati, nagpadala siya roon ng mga sugong may dalang liham at alaala. Labis ito ang kinagalak ng hari at sa katuwa ay ipinakita niya sa mga ito ang lahat niyang kayamanan at ari-arian. Ipinakita niya ang kanyang tinagong ginto, pilak, mga pabango
mamahaling langis at mga sandata, kaya lahat ng taguan ng kanyang mga kayamanan ay nakita ng mga sugo. Nang napansin ito ni Isaias, tinanong niya ang Haring Hezekias, "Saan ba buhat ang mga taong ito? Anong sinabi nila sa inyo?" Sumagot ang hari, "Malayong bansa ang pinanggalingan nila. Buhat pa sila sa Babylonia." Nagtanong na muli si Isaias, "Ano naman ang nakita nila sa inyong palasyo?" Sinabi ng hari, "Lahat ng ari-arian ko sa palasyo, pati ang laman ng mga bodega." Dahil dito'y sinabi ni Isaias, "Pakinggan ninyo ang ipinasasabi ng makapangyarihang Diyos. Darating ang panahon na ang lahat ng ari-arian ninyo, pati ang tinipon ng inyong mga ninuno, ay dadalhing samsam sa Babylonia. Walang matitira." Yan ang sabi ni Yahweh. "Pati ang iyong supling na ipanganganak pa ay dadalhin ding bihag at gagawin nilang bating sa palasyo." Ang sinabi mong iyan, buhat kay Yahweh, ay mabuti. Tugon ni Hezekiah, sinabi niya ito sapagkat iniisip niya magiging mapayapa at matatag ang kanyang buhay. Chapter 40, mga pananalita ng pag-asa. "Aliwin ninyo ang aking bayan," sabi ng Diyos. "Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda si Yahweh ng daan sa isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patatagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ni Yahweh at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. "Magpahayag ka," ang sabi ng tinig. "Anong ipapahayag ko?" tanong ko. Sumagot siya, "Ipahayag mo, ang tao ay tulad ng damo, ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak, parang nalalanta ang damo at ang mga bulaklak ay kumukupas kung sila'y mahipa ng hangin. Ang tao nga ay tulad lamang ng damo. Oo, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag ka masisindak. Sabihin sa Juda, narito ang iyong Diyos. Dumarating si Yahweh na makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang, at tulad ng pastolya, ungkawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Sino ang sumukat ng tubig sa dagat sa kanyang palad? Sino ang makasusukat sa lawak ng kalangitan? Sinong makapaglalagay ng lahat ng lupa sa ating sisidlan? Sa bundok at burol ay sino kaya ang makatitimbang? Sino ang makapagsasabi na dapat gawin ni Yahweh? Ang makapagtuturo ba o makapagpapayo sa kanya? At sino ang kanyang sinangguni para malaman ang dapat gawin sa alinmang bagay? Di ba ninyo alam? Sa harap ni Yahweh, ang alinmang bansa ay walang kabuluhan, tulad lang ng isang galak na patak na tubig sa isang sisidlan. Ang mga pulo ay parang alikabok lamang ang timbang. Ang lahat ng hayop sa gubat ng Libano ay kulang pang panghandog, at sapat na panggatong ang lahat ng kahoy sa bundok na ito. Sa kanyang harapan ay walang halaga ang lahat ng bansa. Saan ninyo ihahambing ang Diyos, at sa anong anyo niya iwawangis? Siya ba'y hindi maitutulad sa mga imaheng ginawa ng tao, binalutan ng ginto at ipinatong sa pedestal na pilak? Hindi rin siya maitutulad sa ribultong kahoy, matigas na kahoy na hindi binubukbok, na siya lang nakayanan ng mahihirap. Di ba ninyo batid? Sa mula-mula pa'y walang nagbalita sa inyong sinuman kung paanong nilalang itong daigdigan. Ang lumikha nito ay ang Diyos na nakaluklok sa kanyang trono doon sa kalangitan. Mula roon, ang tingin sa tao ay tulad lang ng langgam. Ang langit ay iniladlad niyang tulad ng kortina, tulad ng tulda na inilaladlad upang matirahan. Ang mga pinuno'y iniaalis niya sa kapangyarihan at ginagawang walang kabuluhan. Tulad nila'y mga halamang walang ugat, bagong tanim agad natutuyo, at tila dayaming tinatangay ng hangin. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino itutulad? Tumingin kayo ng
Tumingin kayo sa sangkalangitan, sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang kanila'y nagpapakilos at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo na tila di alintana ni Yahweh ang kabalisahan mo at tila di pansin ang iyong kaapihan? Di ba alam? Di ba ninyo alam? Di ba ninyo talos na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang nakatatarok. Ang mga mahinat na papagal ay pinalalakas, kaya't kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang pagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ayan po, purihan ang ating Panginoon sa nabasa po nating salita ng Diyos sa hapong ito. Mula po sa chapter 30 hanggang 40, bali 10 chapter po ang ating nabasa ngayong araw. At salamat po sa Panginoon mga kaibigan, dahil kahit po anuman ang sitwasyon ng kapaligiran o ng buhay, ng mundo, ng bansa, ay nandito pa rin yung kauhawan ng ating mga puso sa salita ng ating Panginoon. At napansin niyo po ba, puro parusa, puro labanan, puro gera, ano po ang binabanggit ng Panginoon. Ngunit sa gitna ng mga kaparusahan, naroon pa rin ang kanyang kahabagan. Sa gitna ng kaguluhan, ang Diyos pa rin ang nagtatanggol sa mga tao sa Old Testament, lalo na po sa mga Israelita. Ano po, at ganun din po sa ating panahon ngayon. Talagang wala po tayong ibang inaasahan na magtatanggol sa atin kundi ang Panginoon, na sa pamagitan ng kanyang salita, sa kanyang mga pangako, ay ito pong ating panghahawakan na hindi po tayo pababayaan o iiwan ng ating Panginoon. Ililigtas po niya tayo laban sa mga kaaway o kalaban o sa mga tao na hindi maganda ang layunin sa kanilang kapwa. Kaya mga minamahal kong mga kaibigan, manatili po tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Manatili po tayong magbasa ng salita ng Diyos. Manatili po tayong manalangin, lalo na po sa kapanahonan ito na talagang marami po ang banta. Ano po, nandyan yung kahirapan, kagutuman, andyan yung digmaan na napapabalita, at mayroon pong isang malakas na bagyo sa panahong ito na nawa po ang ating bansa o ang iba pang mga bansa ay wag naman na sanang masalanta ng isang bagyo na hindi pa wala pang maihahambing sa bagyong ito mula pa nung unang panahon hanggang sa ngayon. Kumbaga kakaiba po itong bagyong ito. Kaya mga kaibigan, kung wala po tayong Panginoon, ay wala po tayong matatakbuhan. Ngunit salamat sa Diyos dahil meron po tayong Diyos, meron po tayong Panginoon na matatakbuhan at mahingian ng tulong, mahingian ng saklolo sa bawat sitwasyon ng ating mga buhay. Ayan mga kaibigan, maraming salamat sa Diyos sa inyong mga buhay. Salamat po, nawa po ay hindi po kayo mapapagod sa pagkikinig ng aking binabasa na salita ng Diyos dito po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa mga silent viewers o listeners. Salamat po sa inyong lahat at sa lahat po ng nariyan pa rin. Patuloy po nag-aabang ng aking mga ina-upload ng mga videos. Maraming salamat po sa inyong lahat, at sorry po doon sa ating pang good vibes na mga sayaw-sayaw. Alam niyo kung minsan mga kaibigan, parang hindi na po ako masaya sa pagsayaw-sayaw. Alam niyo po ba na dumarating po sa punto na parang may nagsasabi sa aking isipan, sayang yung oras, sayang yung panahon sa sayaw-sayaw. Mas maigi yung ibahagi natin ang salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos, ito po ang magiging daan para makilala ng tao ang Panginoon at magkaroon po sila ng tamang relasyon sa Diyos, tamang pananampalataya sa Diyos. At doon din po nila mararanasan ang tunay na kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya
yan lang po ang aking ginagawa. Talaga na hanggat maaari ay more on na lang po tayo sa Word of God. Siyempre, hindi naman po talaga maiwasan na kapag may time ako, may mga video-video tayo dyan na talagang hindi naman masyadong kagandahan. Ano po, ay ina-upload ko na lang para lang po consistent po yung aking upload dito sa ating YouTube channel. Kasi kapag hindi po consistent yung pag-upload po natin ng mga videos o mga content dito sa ating YouTube channel, ay iiwanan din po tayo ni algorithm, hindi rin po niya ipapakita ang ating mga videos. Kaya mga kaibigan, ang pinakamahalaga po talaga sa puso ko ngayon, sa buhay ko ngayon na lagi kong hinihiling sa Panginoon ay marami pong makakakita ng aking YouTube channel at marami pong makakapansin ng ating Bible reading daily o everyday at nawa po ay maraming makakapakinig sa salita ng Diyos. At hindi po lamang dito sa aking YouTube channel, sa lahat po ng mga full gospel na nagbabahagi po ng salita ng Diyos, pakinggan po natin silang lahat. Sabi ko nga po, hindi po ako pastor, kundi ako po ay isang mananampalataya lamang na nais ko pong magbahagi ng salita ng Panginoon. At sa pamagitan po ng Bible reading at mga patutuo ko ay nais ko pong ipahayag sa inyo kung gaano kabuti ang ating Panginoon at kung gaano siya makapangyarihang Diyos ng ating mga buhay at hindi lamang sa buhay ng tao kundi sa buong sanlibutan. Ano po? Maraming salamat po sa inyong lahat at dito po muna natin ulit tatapusin ang ating Bible reading, ang ating vlog at nawa po ay sa mga bago pong makakakita ng aking YouTube ay patuloy niyo po akong i-subscribe para po updated po kayo sa aking Bible reading. Muli mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo. Salamat sa Diyos, salamat sa araw na ito at patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Amen.